Normal lang po ba na hindi po pantay ang dibdib ng kababaihan? Magandang buhay, ako po si Ate Nix na handang maghatid na impormasyon para po sa ating kalusugan. Kamusta po kayo mga idol? Ang pag-uusapan po natin ay normal po ba na hindi po pantay ang dibdib ng kababaihan? Yes po, base po sa pag-aaral, hindi po talaga pantay ang dibdib ng kababaihan. Marami pong reason kung bakit po nagkakaganyan ang dibdib ng babae. Maaring during po sa kanilang puberty stage or yung kanilang paglaki, nung nade-develop pa lang po yan habang sila ay lumalaki ay hindi na po pantay or meron pong hormonal changes or imbalance ang hormones ng babae. O kaya naman po ito po ay genetic or namamana. O kaya naman kapag ang babae ay nag-exercise at nade-develop ang kanyang dibdib dito ay maaaring may factor din ang muscles dito po sa kanyang dibdib. Or po pwede naman din po ang ating pong kasing dibdib ay marami pong fat tissue yan na nilalaman. Maaaring mas maraming fats ang isang dibdib at yung isa naman po ay katamtaman lamang. Ito po ay normal lamang. Wala naman po dapat ipagkabahala. Nagkakaroon lang po ng dapat na ikabahala kapag kayo ay nakakaramdam ng pain, pananakit, or kapag kayo ay hinahawakan nyo or natatabig nyo ay masakit ang inyong dibdib o kaya naman merong swelling, pamamaga, at kapag yan ay may bukol kayong nakakapa o kaya naman pinaka-discharge sa inyong dibdib. Nagkakaroon po ng discharge diyan po sa pinaka-nipples. Ano po yung mga dapat nyong gawin para po mas makasigurado na normal at okay po ang inyong dibdib sa pang-araw-araw? So, ina-advise po ng mga OBGYN o kaya naman po ng mga doktor na kailangan sa araw-araw ay i-check nyo po ang inyong dibdib lalong-lalo na kapag kayo ay naliligo or after nyo pong maligo sa umaga, sa tanghali o sa gabi, depende po. Pero pinaka-basic po yung pag kayo ay naliligo, mas ma-check nyo po ang inyong dibdib, kapakapain nyo po para makasigurado na wala pong bukol yan, walang pamamaga at wala pong discharge. O kaya naman po ang inyong mga partner kapag yan ay hinahawakan or hinihimas, sila din po ang mas nakakaalam kung ito po ba ay may pagbabago sa inyong dibdib. Pinaka-best po ay magsuot po tayo ng mga bra po, wala pong wire. Kailangan mas makahinga po ng maayos ang ating dibdib. Hindi po sobrang sikip at hindi po sobrang tight, hindi po sobrang pressure ang ating dibdib. May mga kababaihan naman pong sobrang pinagpala, ang laki-laki po ng kanilang dibdib ay minsan po sa sobrang bigat at hindi na po nila kinakaya, sumasakit ang kanilang likod ay nagpapabawas po sila. Marami naman din po mga kababaihan ang hindi po pinagpala, sakto lang o kaya naman po sobrang hindi pinagpala sa hinaharap. Kaya sila ay gusto po nila magpadagdag. Yan naman po ay nasa sa kanila kung saan po sila magiging masaya. Ay yun naman po ay sila naman din po ang magkakaroon ng mga consequences na kailangan po nilang alagaan ng kanilang dibdib. Alam nyo po ba na lumiliit din ang dibdib kapag ikaw ay pumapayat? Lumalaki naman din po ang dibdib kapag ikaw ay nag-gain ng weight. Kailangan po, palagi po tayo may check-up sa ating doktor every year para po lagi po tayo na-check. Ano po ba ang ginagawa sa physical exam sa mga kababaihan? So, ang chine-check po dyan, lahat po ng inyong buong katawan, lalong-lalo na ang inyong dibdib. Chine-check po yan, pinapalpate or hinahawakan po yan para i-check kung may mga bukol po ba. Tapos tatanungin po kayo kung may mga changes sa inyong dibdib. Napakahalaga po niyan para po sa mga may breast cancer dahil ang mga may breast cancer po, maaari po silang makaramdam ng mga sintomas na binanggit po natin kanina or po pwede pong wala po silang sintomas na nararamdaman. Mas maganda pa rin po na ma-prevent natin yung mga po pwedeng mangyari kapag hindi po tayo nag-ingat o kapag na hindi po natin binigyan ng halaga or pansin yung mga sinyales na nakikita po natin sa ating katawan. Kapag naman po ikaw ay nakaramdam na ng mga ganitong sinyales katulad ng pain, pananakit sa inyong dibdib, bukol sa inyong dibdib, at mga discharge sa inyong dibdib ay kailangan po ninyo na mag-seek ng medical attention. Kailangan nyo po ng maagap na pag-check up sa inyong doktor para po makapag-order po siya ng mga tamang test para po sa inyo. Maaring mammogram o kaya naman po blood work. Alam nyo po ba sa age 35 years old pataas, usually po mostly 40 years old pataas, nire-recommend na po na magkaroon ng yearly exam ng mammogram. In this way po, mas lalo po nating nalalaman
ng mas maaga yung mga dapat nating ma-prevent. Itong video po na to ay medyo sensitibo. Ito po ay para sa lahat ng kababaihan, para po sa mga lumalaban at merong breast cancer. Pahalagahan po natin at i-honor po natin ang mga may breast cancer at lumalaban sa kanilang sakit. Normal lang po ba na hindi po pantay ang dalawang itlog ng mga kalalakihan? Magandang buhay po. Ako po si Ate Nix na handang maghatid ng impormasyon para po sa ating kalusugan. Kamusta po kayo mga idol? Ang pag-uusapan po natin ay normal lang po ba na hindi po pantay ang dalawang itlog ng kalalakihan? Yes po, base po sa pag-aaral ay hindi po talaga pantay ang dalawang itlog ng kalalakihan. Bakit kamo? Dahil ang nasa kaliwa po ay mas mababa, ang nasa kanan naman po ay mas mataas ng kaunti. Hindi po talaga pantayan dahil sa may kaliwa po ng itlog ng kalalakihan ay mas mahaba po ang ugat na nandyan. Normal lang po ang hindi pantay na itlog ng mga kalalakihan. Huwag lang pong magkakaroon ng mga sintomas. Meron po tayong tinatawag na varicocele. Ito po ay paglaki ng ugat sa inyong itlog. Mostly po makikita po yan sa pinaka-left side. Nagkakaroon po ng enlargement ng ugat sa inyong itlog, kaya po nagkakaroon kayo ng mga sintomas na pain. Ito po ay masakit. Ramdam nyo po ay mabigat at medyo may pressure po dyan sa parte na yan. At nagkakaroon po kayo ng discomfort o pananakit at hindi po kayo komportable sa kondisyon na yan. At maaari din po ito makapag-cause ng infertility o pagkabaog o hindi na po kayo magkaroon ng baby in the future kapag po may ganyan kayong kondisyon. Maaari naman po itong matreat, maaari naman po itong magkaroon ng mga surgery. Ang mga edad po na nagkakaroon ng ganito ay between 15 to 25 years old. Yes po, mas bata ang mga nagkakaroon ng ganito. Pero hindi po ibig sabihin kapag nalagpasan mo na ang ganitong edad ay hindi ka na po pwedeng magkaroon. Posible ka pa rin po magkaroon ng ganito. Meron din po tayong tinatawag na hydrocele. Ibig sabihin po, meron pong fluid sa pinakapaligid ng inyong dalawang itlog. Nagkakaroon po ng fluid dyan sa pinakasakpo ng inyong dalawang itlog. Kapag po nagkakaroon kayo ng mga sintomas ng aking nabanggit, kailangan nyo pong magpa-check up sa inyong doktor or sa inyong urologist. Sila po ang specialista or expert sa ganyang kondisyon. Nagkakaroon po kayo ng physical exam, i-check po yan, kakapain, at malalaman kung meron pong mga bukol. Dahil normal lang po na ganyan ang size ng itlog ng kalalakihan, palagi po dapat ninyong tandaan na kailangan chinecheck nyo rin po ang inyong sarili. Ang gagawin mo po mga idol, tatayo ka po sa harap ng salamin, i-check mo po yan kung pantay o hindi, tsaka mo po kakapain ang inyong dalawang itlog. I-make sure nyo po na wala pong bukol, hindi po masakit dapat yan, at hindi po kayo nakakaramdam ng pressure. Yun lamang po. Please don't forget to like, share, and follow me for more videos. Magandang buhay mga idol!